Hello, sir. Gusto mo bang painitin ko ang gabi mo? Napakunot ng noo si Tyrone at tinignan ang number ng tumatawag sa kanya. Inakala niya na maling numero ang natawagan, kaya't agad niyang ibinaba ang cellphone na may kunot sa noo. Ilang minuto pang lumipas ay muling tumunog ang kanyang cellphone. Hindi niya inaasahan na tumawag ulit ang numero kanina. Paulit-ulit niyang binababa ang tawag, ngunit paulit-ulit rin itong tumatawag. Naiinis si Tyrone kaya't kinuha niya na ang kanyang cellphone saka iyon sinagot. "Are you pranking me, huh?" Inis niyang tanong. "Kung pinagtitripan mo ako, please stop it. Nakakaistorbo ka na." Sir, seryoso po ako." Isang malambot na tinig ang narinig niya mula sa kabilang linya. "Bilhin niyo na po ako. Kahit ngayong gabi lang. I'm 22 years old. A college student. Please, sir. I just need money." Napahinto si Tyrone at lalong kumunot ang kanyang noo. Isang estudyante sa kolehiyong naniniwala pa rin sa ganitong uri ng trabaho. "Do you know that selling your body is illegal?" "Nasa kolehiyo ka, hindi ba? Pero hindi mo alam yan?" Inis na sambit ni Tyrone. Nanahimik ang babae sa kabilang linya ng matagal. Tila napatigil sa kanyang sinabi. Tanging mahinang tunog ng paghinga ang naririnig. Parang kinakabahan na tila nag-aalangan. Hindi na hinintay pa ni Tyrone ang sagot ng babae at kaagad niyang ibinaba ang cellphone. Freaking student who doesn't know how to treasure herself. Mahinang usal niya. Pagkalabas mula sa operating room, hinubad niya ang isolation suit at itinapon to sa basurahan. Katatapos lamang niya sa isang operasyon at pasakit ang ulo niya. Dagdag pa na puyat siya. Kulang ang mga staff sa ospital nitong mga nakarang araw. So even an internal medicine doctor like him, who is used to handling complex cases, was assigned to surgeries and kept busy all day. Habang dumadaan sa ibang departamento, sinalubong siya ni Carl na kagagaling lang sa doctor's quarter. Inakbayan siya nito. "Nakita rin kita sa wakas. Super busy mo yata, Tyrone. Tara, inom naman tayo pagkatapos ng shift mo." Kakangiting sambit nito. Tumingin si Tyrone sa kanya. "Talagang nakuha mo pang mag-aya ng inom sa itsura mong yan, ha? Ang kapal na ng eyebags mo. Baho mo pa. Umuwi ka na sa inyo't maligo ka." Pangaasar ni Tyrone sa natatawang na pailing. "Wag mo nga akong tawanan, Tyrone. Naiinis lang talaga ako eh." Inis na sagot ni Carl. "Bakit ang tanga ng mga estudyante sa kolehiyo ngayon? Kanina, may isang babaeng nagbebenta ng katawan niya sa akin. Nakakaawa nga eh. Umiiyak pa pero alam mo naman ako, good boy na." Natigilan si Tyrone at bigla niyang naalala ang tawag kanina. "A prostitute?" "No. Actually hindi siya mukhang prostitute. Mas nakakaawa siyang tignan. Pero sa totoo lang maganda siya. But you know me naman. Kapag dito sa trabaho, bawal sa atin yun." Naningkit ang mga mata ni Tyrone. Ang boses ng babae kanina ay mahinahon lang. Halata sa kanyang pautol-utol na tono na kinakabahan siya ngunit seryoso. "A 22-year-old, huh? Nasa edad pa ng kawalan ng karanasan sa buhay. Anong pumasok sa isip ng babae na yun at lantaran niyang binebentang sarili niya? Maybe she really needs money?" Madilim ang mga mata ni Tyrone habang pumapasok sa elevator. Dala ang kanyang susi sa kotse. Hindi siya mabuting tao at wala siyang pakialam sa problema ng iba. Hindi maiwasan ng isang doktor ang ganitong klaseng mga tao na handang gawin ang lahat para sa kamag-anak na kailangan ng pera para lang sa operasyon. Pagdating sa underground garage, sumakay siya sa kotse at pinaandar ang makina. Sa labas, kumakatok pa rin si Carl sa bintana ng kotse. "Sasama ka ba o hindi? Halika na! Samahan mo na ako sa Enchanted Bar tayo. Nandun na sila Jamie." "Get lost, Carl. I'm tired. Gusto ko nang magpahinga." Tila walang pakialam na sambit ni Tyrone. Pagkatapos ay inapakan ng accelerator at umalis na sa Shines Medical Institute. 10:00 na ng gabi nang makauwi si Tyrone. Dumiretso siya kagad sa shower room at naligo. Nang biglang magring ulit ang cellphone niya.
Dahil may bula pang kanyang mukha ay hindi na niya sinili pa kung sino tumatawag. Basta niya na lamang itong inabot sa lamesa at sinagot ang tawag. Sir, seryoso po talaga ako. Kailangan ko ng pera. Hindi po ako tatawag ng pulis at pangako ko pong ililihim ko ito. Please sir, I really need the money. Pagmamakaawa ng babae sa kabilang linya. He didn't expect na tatawag muli ang babae. Pero ngayon ay may halo ng higbi at tila may pinagdadaan ng mabigat. Madalas marinig ni Tyrone ng ganitong desperadong tono sa labas ng ICU, OR at ER. Ang mga taong humaharap sa problema pero walang pera. Kaya't wala silang magawa kung hindi umiyak na lang. Naghilamos siya sandalit, sinilip niya ang screen ng cellphone at nakita niya ang pamilyar na numero. Napailing siya ng mainis. Hindi niya alam kung sinong tangang naglagay ng numero niya sa kung saan o baka maling numero lang talagang naidayal ng babae. Hindi naman siya interesado sa inaalok nito. Oo, at may pangangailangan siya. Pero isa siyang doktor. Mas pipiliin niyang magmariang palad kesang makakuha ng sakit sa kung sinong babae na sasamahan niya sa kama. Ibababa na sana ni Tyrone ang tawag nang maalala niya ang sinabi ni Carl kanina. May isang babae na nagbebenta ng katawan niya sa akin. Nakakaawa nga eh, umiiyak pa. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Tyrone. Are you a virgin? Natigilan ang babae sa kabilang linya. Ano pong ibig ninyong sabihin? Hindi ba sinabi mong malinis ka? Berhen ka ba? Alam mo kasi, I want a girl that can satisfy my desire. Kung berhen ka, there's a possibility na tatanggapin ko ang alok mo. Pero kung hindi, then don't call me again. Sinadya talaga ni Tyrone na takutin ng babae. Nanahimik si Sanya sa kabilang linya ng kalahating minuto. Opo, virgin pa po ako. Mahinang tugon ni Sanya na animoy naging maamong tupa. Napatigil si Tyrone. Ang tubig mula sa shower ay tuloy-tuloy na bumubuhos. Tila lumamig ang temperatura ng tubig na umaagos mula ulo hanggang talampakan niya. Nakaramdam siya ng init sa katawan at kahit malamig na tubig ay hindi maibsan ang kanyang kakaibang nararamdaman. Malalim siyang huminga. I want to know if it's really true. Can you come over for the inspection? Body inspection po? Nauutal ang boses ni Sanya. Halatang nanginginig. Paano po yun? Babayaran niyo po ba kagad ako sa gagawin yung inspeksyon? Pilit niyang itinatago ang kaba sa kanyang tono. Napangisi si Tyrone. Inspection pa lang yun. Pero gusto mo na kagad magpabayad? Hindi ko po kasi alam ang gagawin. Napakamot na lamang si Tyrone sa kanyang sentido. Where are you? Pinipilit ni Tyrone nang hindi mainis. Nasa Shines University po ako ngayon. A college student? Opo. Anong course mo? Nursing po. Natahimik sandali si Tyrone. Tignan mo nga naman. Isang nursing student pa talaga ang gumagawa ng ganitong kalokohan. Pinatay ni Tyrone ang shower at saka kumuha ng tuwalya upang punasan ang kanyang mga kamay at lumabas ng banyo habang hawak ang cellphone. Come to my condo unit at Diamond Hotel, room 1069. Never pa siyang nagdala ng babae sa condo unit niya. But it's late at tinatamad na siyang lumabas. He had no choice. Gusto niya rin kasing malaman kung darating ba ang babae. Dahil kung darating nga ito, ay balak niya itong takutin. Diyan po sa kondo niyo? Nagiinit ang mukha ni Sanya. Tinignan niya ang oras. Kalahating oras na lang at magsasara na ang dormitoryo. Nag-aalangan siya. Ngunit paulit-ulit niyang naririnig sa kanyang isip ang mga sinabi ng kanyang ina. Pinag-aaral ka namin. Binibigyan ng pagkain at lahat ng pangangailangan. Pinag-iipunan pa namin ang matrikula mo. Ngayong kolehiyo ka na. Pero wala ka pa rin maibigay na tulong sa amin. Ang alam mo lang yata ay magbulakbol dyan sa Maynila. Tignan mo si Michelle na kapitbahay natin. Hindi man lang nakatapos ang high school.
pero nagpapadala ng 20,000 sa mga magulang niya buwan-buwan. Ikaw wala ka man lang silbi. Napakagat sa ibabang labi si Sanya. Natahimik siya ng matagal, kaya't narinig niyang malamig na tawa mula sa kabilang linya. Kung naduduwag ka, wag ka nang tumuloy. I hate weak people. Napakuyom ng kamao si Sanya. Kailangan niya ng pera. Kung hindi niya gagawin to, ay hindi siya matatahimik sa panunumbat ng nanay niya. I will come, sir. Lakas loob na tugon ni Sanya. Lumabas siya ng dorm at makikitang wala ng tao sa koridor. Huminga siya ng malalim at pinatatag ang kanyang loob. Just wait for me, sir. Ang Diamond Hotel ay hindi kalayuan mula sa Shines University. 4 na hintuan lang sa bus at 2 sa subway. Sinunod ni Sanya ang direksyon mula sa navigational app at sumakay sa huling subway. Wala siyang kasabay sa loob ng tren at tanging anunsyo ng mga istasyon lang maririnig. Pagdating niya sa istasyon, naglakad siyang papunta sa tinutukoy na gusali. Nahanap niya ang hotel na nabanggit ni Tyrone. Isang high-end na apartment to at kailangan ng card para magamit ang elevator. Umupo si Sanya sa waiting area ng lobby at kinuha ang cellphone, saka tumawag kay Tyrone. Nandito na po ako, sir. Hindi po ako makapasok eh. Kailangan ng VIP card para sa elevator. Hindi inaasahan ni Tyrone ang tawag. Nagulat siya na talagang pumunta si Sanya. Tahimik siya ng ilang saglit bago biglang nagsalita. Parang wala sa sarili. Stay there. Just wait for me. Binaba niya na ang cellphone at nagsuot ng komportableng pambahay. Saka bumaba ng building. Sa waiting area ng lobby, may mga sofa at maliliit na mesa. May iilang tao ring nakaupo sa paligid. Pagtingin ni Tyrone, nakita niya mula sa malayo ang isang babaeng na nakaupo sa sulok. Nakasuot ito ng simpleng puting t-shirt, maluwag na maong, at itim na canvas na sapatos. Simple ang ayos pero halatang nahihiya. May inosenteng aura na parang walang buwang. Lumapit siya sa babae. Habang naghihintay, napatingin si Sanya sa mga magagara at matataas na gusali sa paligid. Unti-unti siyang nakaramdam ng pagkaasiwa. Inayos niyang kanyang upo. Iniunat ang likod at pilit na pinapakita sa sarili na kalmado siya. Maya-maya, narinig niya ng malalim na boses ng isang lalaki mula sa likod niya. 9755? Napatingala si Sanya at nakitang mukha ng isang gwapong lalaki na may matangos na ilong at matipunong katawan. Nakatayo ito sa harapan niya. Isang kamay ang nakasuksok sa bulsa at tinitingnan siya ng diretsyo. Matangkad, matikas at mabango. Amoy shower gel na may halong kakaibang halimuyak ng lalaki. Nakatulala si Sanya ng ilang segundo. Bago pa siya makapagsalita, narinig niya ulit ang malamig na boses ng lalaki. Ang huling 4 na numero ng cellphone mo ay 9755, tama ba? Namula agad ang mukha ni Sanya. Parang na-starstruck siya at tila nanigas ang buong katawan niya. Hindi niya inaakala na ang lalaking malamig ang boses sa kabilang linya ay magmumukhang napakagwapo at maayos sa personal. Ang mukha nito ay halos imposibleng hindi mapansin. Ngunit ang malamig at seryosong aura nito ay nagpatindi sa kaban ni Sanya. Bagong ligo ang lalaki, medyo basa pang maiksi nitong buhok at hindi na nag-abalang magsuklay pero karismatikong ekspresyon sa mukha. Tumango si Sanya. Opo, sir. Namumula niyang tugon. Napangisi si Tyrone bago sumagot. Follow me. 2 salita lang ang binitawan niya bago ito tumalikod at naglakad papunta sa elevator. Tumayo na si Sanya. Kahit na nanginginig ay pinilit niyang maging kalmado at sumunod sa binata. Ang apartment ay isang high-end na disenyo. 2 unit lang kada elevator. Pagkababa sa elevator, binuksan ni Tyrone ang pinto gamit ang fingerprint scanner. Narinig ang isang beep, sabay bukas ng pinto. Walang emosyon ang boses niya nang magsalita. Pumasok ka. Nilunok ni Sanya ang laway at dahan-dahang pumasok. Para sa kanya,
Napakalaki ng unit na iyon. Halos 200 square meters. Simple at minimalista ang disenyo. Dominado ang kulay abo at puting tema. Ngunit sa kabila ng pagiging simple, ramdam ang marangal at eleganteng kagandahan sa bawat detalye. Narinig niya na mga bahay dito ay sobrang mahal at karamihan ng mga nakatira ay mga profesional o nasa mataas na estado ng lipunan. Kitang-kita ito sa marangyang disenyo ng labi pa lamang. Napaisip siya kung ilang taon pang kailangang lumipas bago maging abot kamay ito ng isang karaniwang tao. Tumayo si Sanya malapit sa pinto, parang isang batang nahihiya. Isinara ni Tyrone ang pinto, binuksan ang isang cabinet sa pasilyo at iniabot sa kanyang isang pares ng disposable slippers. Agad niyang hinubad ang sapatos niya at isinuot ang tsinelas. Pagdating nila sa sala, nakaupo na si Tyrone sa sofa. Bahagyang nakasandal, nakaangat ang isang binti sa kabilang tuhod at relaxed ang postura. Ngunit may halong otoridad ang kanyang dating. Tinitigan niya si Sanya mula ulo hanggang paa, parang isang bagay na iniinspeksyon o sinusuri. Tahimik lang na nakatayo si Sanya, nakatungo ang ulo, naghihintay sa anumang sasabihin niya. Hanggang sa magsalita si Tyrone ng 3 salita. "Take off your clothes slowly." Nanlaki ang mata ni Sanya. Nanigas ang kanyang katawan. Hindi niya akalain na ganito kagad ang hihilingin ng lalaki. Lalo at bukas pa ang ilaw. "Hindi mo ba alam kung anong ibig sabihin ng inspeksyon?" Tumaas ang tingin ni Tyrone sa kanya. "How will I know if you're a virgin kung hindi ko makikita ang katawan mo nang walang saplot?" Kinagat ni Sanya ang kanyang labi at naramdaman ng matinding hiya na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Nanginginig ang kamay niya habang nasa bakal ng kanyang sinturon. Parang wala na siyang lakas. Nagugulong kanyang isipan at ang kaba niya ay parang malakas na ugong na dumadagundong sa kanyang mga tenga. Nakatitig sa kanya si Tyrone. Itim na itim ang mga mata nito na parang alam ang lahat. Nag-iba pa ito ng posisyon, ngunit nanatiling nakatutok ang tingin sa bawat kilos niya. Tila nag-e-enjoy sa nangyayari na parang laro lang. Ramdam ni Sanya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Nagliliyab ang kanyang mukha at halos umakyat na ang lahat ng dugo sa kanyang ulo. Maya-maya, malamig at mabagal na nagsalita si Tyrone habang hawak ang isang baso ng tubig. "Gusto ko kasi talaga sa babae, yung virgin. Kung minsan gusto ko rin ng threesome or foursome. So kung bibilhin kita ngayong gabi, expect na maaaring ipatawag uli kita at may makakasama ka na rin na ibang babae. Sometimes, I use toys too." Pananakot ni Tyrone kahit hindi naman yun totoo. Biglang namutla si Sanya. Mas lalong nanginig ang kanyang mga kamay. Anong klaseng lalaki ba itong nakausap niya? "Hubarin mo na, bilisan mo na. Ang tagal. Inuubos mo yung oras ko." Malamig na utos ni Tyrone. Nilapag nito ang baso sa mesa ng malakas. Tila puno ng galit na hindi halatang nararamdaman. 2 beses na hinawakan ni Sanya ang bakal ng sinturon pero hindi niya magawang alisin to. Mahigpit niyang hinawakan yun ngunit nanatiling hindi gumagalaw ang kanyang mga kamay. Sa susunod na segundo, bigla siyang napaatras. Hindi ko na po ibebenta ang katawan ko. Ayoko na po." Patakbo siyang tumalikod papunta sa pinto at nanginginig na hinila ang door handle. Ngunit hindi ito nabuksan. Nakalak ang pinto. Ramdam ni Sanya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso na parang umabot na ito hanggang sa kanyang lalamunan. Sa mga sandaling yun, dahan-dahang lumalapit si Tyrone. Mataas ang tindig nito at mabilis siyang isinandal sa likod ng pinto. Mas lumapit pa ito. Halos 1 sentimetro na lang ang layo ng gwapo nitong mukha sa kanya. Ramdam niya ang bigat ng presensya nito. "Gusto mong umatras? Huli na. Ikaw ang kusang nag-alok sa akin ng katawan mo. Pagkatapos atras ka na lang bigla." Nanlaki ang mga mata ni Sanya. Namutla ang kanyang mukha at sumandal ng mahigpit ang likod niya sa pinto.
Please sir, let me go. Pinagsisisihan ko po talaga. Pakiusap, pakawalan niyo na ako. Pangako hindi na ako babalik dito kahit kailan. Tumingin si Tyrone sa kanya ng malamig. Kitang-kita niya mga luha sa mga mata ni Sanya. Namumula na pati ang ilong nito at mukhang kaawa-awa. Are you sure na hindi mo na ibebenta ang katawan mo? Hindi na po sir, promise po hindi na. Mabilis na umiling si Sanya. Hindi na kahit kailan. Hindi na napigilan ni Sanya ang pagpatak ng kanyang mga luha. Hindi na po. Nanginginig ang boses niya habang nagsasalita. Bahagyang tumango si Tyrone at marahang tinapik ang balikat nito. Napansin niya kung gaanong kapayat ang katawan ni Sanya. Puro buto, halos walang laman. Umiwas siya ng tingin. Sige na, you can go now. Humagulgol si Sanya habang binubuksan ng pinto, pero hindi niya ito mabuksan. Isang malaking kamay ang umabot mula sa likod niya. Hinawakan ng kamay niya. Iniangat ito at narinig ang pagklik ng pagbukas ng pinto. Baliktad pa lang pagkakalak ng pinto. Hindi na nag-atubali si Sanya na tumakbong palabas. Humihikbi. Nakalimutang palitan ang suot niyang tsinelas. Pagdating sa harap ng elevator, bumigay na ang bigat ng kanyang nararamdaman. Sumandal siya sa pader, humihingal at nanginginig. Tahimik ang paligid, kaya't hindi siya naglakas loob na humagulgol ng malakas. Tinakpan niya ang kanyang mga bibig habang patuloy ang pagbagsak ng mga luha niya. Nanginig ang kanyang mga ngipin at kumakalabog ang dibdib sa takot. Takot na takot siya. Hindi niya kayang gawin ang mga ganitong bagay. Kahit pa pinagplanuhan niya yon ay hindi niya maaatim na iba't ibang babae ang makakasama niya. Kasama ang lalaking yon. Naupo si Sanya sa sahig. Nanghihina. Tahimik na umiiyak ng mahigit 10 minuto. Unti-unting kumalma ang kanyang puso na puno ng kaba at takot. Sa mga sandaling yon, tumunog ang kanyang cellphone at makikita ang registered name and number ng mama niya. Sinagot ni Sanya ang tawag. Umiiyak. Umaasang madadamayan siya ng mama niya. Ngunit bago pa siya makapagsalita, narinig na niya ang sunod-sunod na galit at salita mula sa kabilang linya. Wala kang utang na loob. Hayop ka. Ayos lang na baldado na ang papa mo pero ikaw, isa kang walang kwentang anak. Ako nang nagbabanat ng buto para sa inyo. Nasaan ang pera? Sinasabi ko sa iyo kung hindi ka magpapadala ng pera, hindi matutuloy ang check-up ng papa mo sa Makalawa. Paralyti ko na siya habang buhay. At pareho na lang tayong mamamatay. Naputol ang pag-iyak ni Sanya at nagbalik sa kanyang isipan ang nangyari sa nakaraan. Nang 5 taong gulang siya, isinama siya ng kanyang ama para bumili ng chocolate sakay ng bisikleta. Sa kanilang pagpunta sa mini-stop, nagkaroon ng isang aksidente. Upang iligtas siya, iniharang ng kanyang ama ang sariling katawan at nabangga ng isang malaking truck. Dahil dito, naparalisa ang kanyang ama mula bewang pababa. Ang may salay nagbigay ng konting pera at pagkatapos ay tumakas na. Mula noon ay nawala ang haligi ng kanilang pamilya at tuluyan ng humirap ang kanilang buhay. Pagdating niya sa edad na 18, nakapasa siya sa kolehiyo. Sa kabila ng lahat ng hirap, pinilit ng kanyang ama na pag-aralin siya. Kinakailangan nitong magtiis ng masasakit na salita, magdusa at mangutang sa mga kamag-anak upang maipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Palagi nitong sinasabi, "Mag-aral ka ng mabuti anak, balang araw ay magtatagumpay ka." Ngunit sa Makalawa ang operasyong matagal na nilang inaasahan ay nanganganib dahil sa kakulangan ng pera. 5 taon na silang naghihintay para dito. Kung hindi nila mababayaran ng gastos, mananatiling nakaupo sa wheelchair ang kanyang ama habang buhay. Sa lahat ng mga taong ito, nasaksihan niya kung papaanong sinira ng kahirapan ang dignidad ng isang tao. Sumakit ang dibdib ni Sanya sa alaalang yon. Ibinaba niya ang tawag at pinunasan ng kanyang mga luha. Tinignan niya ang manipis na tsinelas na suot niya. Dahil manipis ang talampakan nito,
Ramdam niya ang lamig ng sahig na dumadaloy mula sa paa niya, papunta sa buong katawan. Napailing siya at tumayo mula sa sahig. Muling tumalikod at bumalik sa pintuan ng 1069. Sa ilang hakbang lang, nakarating siya sa pinto. Pinunasan ng muka, huminga ng malalim at kumatok. Pagkalipas ng ilang sandali, bumukas ang pinto. Tumambad ang gwapo't pino nitong mukha. Bago pa ito makapagsalita, derechahang nagtanong si Sanya. Ano pang kailangan kong gawin para bilhin mo ako sa malaking halaga? Tyrone didn't expect her to come back again. Tumingala siya sa mukha ni Sanya na basa ng luha. Mas kaawa-awa ito ngayon kesa kanina. Ang kanyang mga labi ay kagat-kagat. Ang mga mata niya namumula at maga. At ang mga luha, tahimik na dumadaloy. Tinatago ang kanyang hiyat kawalang pag-asa. Parang may kung anong gumising sa kanya. Sumandal siya ng bahagya sa wine cabinet. Are you sure? Mahigpit na napakuyom ng kamao si Sanya. I really need money. Kaya sigurado na ako. Okay, old rules. Take off your clothes. Malamig na sabi yun ni Tyrone at tinitignan niya kung handa nga bang gawin ni Sanya ang iniutos niya. Humihikbi si Sanya. Isinara niya ang pinto. Pumasok at sinimulang hubarin ang kanyang coat. Mabilis niyang hinubad ang manipis na damit at itinapon yun sa sahig. Pagkatapos ay ang pantalon. Sa isang click, maayos na bumagsak sa sahig ang maluwag na maong. Naiwan ang 2 piraso ng masikip na damit na tumatakip sa kanyang katawan. Inilagay ni Sanya ang kanyang mga kamay sa likuran at hinanap ang metal buckle. Pumikit siya at tinanggal to nang hindi nag-iisip. Tahimik na tinignan ni Tyrone ang dalaga sa harapan niya. Napakaputi ng balat nito. Halos nakakasilaw sa ilalim ng liwanag. Manipis ang kanyang bewang. Maliit ang pangangatawan at maganda ang hubog ng kanyang mga binti. Magulong kanyang buhok, dumikit na sa kanyang mukha. At habang tahimik na dumadaloy ang luha, mukha siyang kaawa-awa. Sapat para pukhawin ng pinakamalupit na hangarin sa sinumang lalaki. Habang umiiyak siya, mas lalong gumigising ang alaga ni Tyrone. He's not a saint. Malalim ang tingin niya habang kumakaway kay Sanya mula sa sofa. Malamig at walang emosyon ng kanyang boses. Gaya ng alok mo, painitin mo ang gabi ko. Mahina niyang utos na parang sinusubok ang dalaga, pati ang kanyang sarili. Kapag nasatisfy ako ngayong gabi, lalakihan ko ang bayad ko sa'yo. Kinagat ni Sanya ang kanyang labi, dahan-dahang lumapit, lumuhod sa harapan niya at unti-unting inilapit ang sarili. Hindi niya alam kung paano itong gagawin. Hindi pa siya nagkaroon ng nobyo. Pero may mga napanood na siyang ganito sa mga K-drama na pinanonood niya. Lumapit si Sanya. Itinaas ang ulo at hinalika ng mga labi ng lalaki. Nang magdikit ang kanilang mga labi, napahinto ang ulo ni Sanya at hindi sinasadyang bumilis ang kanyang paghinga. Maninipis ang kanyang mga labi. Bahagyang malamig na may kakaibang bango. Hindi niya alam kung papaano kaya't nanatili lang siyang hindi gumagalaw. Paminsan-minsang dumidikit ng bahagya. Naglalapit at naglalayo ang kanilang mga labi. Ang madilim na liwanag sa mga mata ni Tyrone ay lalong lumalim at ang tila hindi mapigilang kagustuhan ay bumalot sa kanya. Naakit siya ng halik ng babaeng to. Kahit pa parang wala itong kaalaman sa ginagawa niya. Nanatiling hindi gumagalaw si Tyrone, habang si Sanya patuloy na naglalakas loob. Hakbang-hakbang na tinutuklasan ang mga reaksyon niya. Sa tuwing ididikit niya ang sarili, humihinto ito ng bahagya at bumibilis ang paghinga. Unti-unti, nakuha niya na ang ritmo at hindi namamalayang hinahalikan siya ng mas maayos. Tyrone can't take it anymore. Nakainom siya ng wine kanina at tila umepekto ng espiritu ng alak sa katawan niya. Sa isang iglap, hinawakan niyang likod ng ulo ni Sanya. Naging agresibo. Binuksan ng kanyang bibig at hinigpitan ng halik.
Mabangis ang kanyang halik at kumpara sa ginawa ni Sanya kanina, bawat galaw niya ay mapusok. Nalilito naman si Sanya at napagtanto niyang iyon na ang totoong halik. Kalaunan, hindi niya alam kung kailan siya naitulak sa sofa at tumama ang liwanag sa kanyang maputing katawan. Pwede bang patayin natin ang ilaw? Mahina niyang tanong. Ngumisi si Tyrone. No, I want to see your delicate body. I want to see you while pleasuring me. Napilitan si Sanya na isarang kanyang bibig at mga mata. Pwede bang magdahan-dahan ka lang? Baka masakit. Bahagyang tumingin si Tyrone, hawak ang kanyang bewang. Lumunok siya at may bahagyang panunuya sa kanyang mahabang boses. You sold your body, pero takot ka sa ganito? Virgin ka ba talaga? Oo nga, virgin ako. Kaya't wala akong alam sa ganito. Then bear it, Kitty, dahil hindi ako santo para magtimpi sa'yo. Hindi na nagsalita si Tanya. Tahimik niyang ibinuon ang mukha niya sa dibdib nito nang simulang ipasok ni Tyrone ang kahabaan nito sa kanya. Nang magising si Sanya, pakiramdam niya'y halos maghiwa-hiwalay na ang kanyang katawan. Hindi niya halos maigalaw ang kanyang binti. Sino ba namang makaka-recover kagad after what happened? Inangkin lang naman siya ng paulit-ulit ng binata. Ilang sandali pa'y sa wakas, nagawa rin niyang tumayo mula sa kama. Ang kumot ay dumulas mula sa kanyang katawan at ngayon ay kitang-kita niya ang mga naiwang marka mula sa halik at kagat ng binata. Puros chikinini rin ang leeg niya. Bigla namang bumukas ang pinto ng banyo. Lumabas ang isang matangkad na lalaki. Ito ang lalaking pumayag sa inaalok niya. May tapis lamang ito na nakabalot sa kanyang bewang. Ang kanyang pangitaas na katawan ay matipuno. 8-packs muscle at bahagyang kita ang mermaid line. Ang kanyang maiksing itim na buhok ay basa pa at tumutulo ang tubig pa ibaba sa katawan nito. Dahil doon, napatitig si Sanya rito. Tila wala siya sa sarili at nakalimutang magbalik sa ulirat. What are you looking for? You want another round? Tanong nito sabay ngisi. Kinuha ni Tyrone ng isang sigarilyo mula sa gilid ng kama. Sinindihan to at humithit at tumingin kay Sanya. Pinagmasdan ni Sanya ang lalaki. Ang mukha nito'y tila perpekto. Matalas sa mga linya. At kahit hubad ang kanyang pangitaas, ay hindi naman mabawasan ang misteryosong aura nito. Biglang iniwas ni Sanya ang kanyang tingin dahil para siyang nahihipnotismo ng katawan nito. Hindi na siya naglakas loob na tumingin ulit sa lalaki. Ngunit hindi niya maiwasang alalahanin ang nangyari kagabi. Para siyang manika. Kung saan gusto ng lalaki ay wala siyang magawa. Ang unay sa lamesa, sunod sa sofa, sa kitchen at sa shower room. Kaya't hindi nakapagtataka kung bakit pakiramdam niya ay bali-bali ang mga buto niya. Nahihiya si Sanya na bumangon mula sa kama. Pinulot ang kanyang mga damit sa sahig at isinuot ang mga ito. Siya mismong naghubad ng kanyang mga damit kagabi, kaya maayos at walang punit. Marahil kung ang lalaking gumawa nun, baka wala na siyang susuotin pa. Samantala, nakaupo naman si Tyrone sa gilid ng kama habang nagyoyosi. Pinanonood niya si Sanya na dahan-dahang nagbibihis. Dahil hindi pa ito komportable ay makikitang naiilang pa ito. She looks like an innocent one. Oo nga pala, inosente talaga dahil college student pa lang. Pagak na natawa si Tyrone sa kanyang isipan. And I just made love with this college student. Nang maubos ang kalahati ng sigarilyo, ay sabay ding natapos magbihis si Sanya. Bago siya umalis ay bigla siyang huminto at humarap sa lalaki. Hindi mo pa ako binabayaran, sir. Itinaas ni Tyrone ang kanyang tingin at tinitigan siya. Magkano bang gusto mo? Tanong niya. Ang boses niya ay may halong paos, dulot ng paninigarilyo. Hindi alam ni Sanya ang presyo ng ganoong bagay, kaya't hindi rin niya alam kung magkanong halaga ang sasabihin niya. Maybe you can pay me based on my performance. Nahihiya niyang tugon
at naramdaman niyang namumula ang kanyang pisngi. Ngumiti si Tyrone. Ang malalamig niyang mga mata ay tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa, habang may bahagyang ngiti sa sulok ng kanyang labi. "Based on your performance?" Sinabi niya ito nang may bahid ng pangungutya. "Alright. Your performance is not that bad. Maybe because you're too innocent. I will pay you 2,000. Is that okay?" Nanlaki ang mga mata ni Sanya. Natigilan siyang sandali bago natahimik. Pinipigilan niya ang emosyon niya. Kahit wala siyang karanasan sa pakikipag-usap o sa ganitong bagay, alam niyang binabastos na siya ng lalaki. Ang sistema pala'y 2,000 lamang ang halaga ng virginity niya. At hindi lang yun, dahil lamog pa ang katawan niya. Nang makita ni Tyrone na namumulang mata ni Sanya at tila naiiyak dahil inapi ay tumigil na siya sa pangaasar. Kinuha niya ang kanyang cellphone at binuksan ang contacts. Ipinakita niya ang number niya rito. "Save my number. Call me later saka ako magbabayad." Nagliwanag ang mata ni Sanya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at sinave ang number nito. Anong pangalan mo, sir?" Tanong niya. "Tyrone Miller." Kinuha ni Sanya ang pagkakataon na yon para hanapin ang social media account nito. At natahimik siya sa nakita. Iisang account lang ang meron. Itim ang kanyang profile picture. Walang kahit na ano. Katulad niya, malamig, monotonous, walang bakas ang emosyon. Kinabahan si Sanya. Hindi kaya dami account niya lang ito? Natatakot siya na baka hindi siya bayaran o baka talagang 2,000 lang ipadala sa kanya. Nang hawakan niya ang doorknob, ay huminto siyang sandali. Sana kahit 10,000 man lang ibayad mo, sir. That was my first time." Lakas loob niyang sambit. Pagkasabi nito, hindi na siya naglakas loob pang tignan ang ekspresyon ng lalaki. Palihim niyang inalala ang numero ng silid, saka tumakbong palabas ng paika-ika na para bang isang pilay. Tinitigan ni Tyrone ang kanyang papalayong likuran at saka ngumiti. "Woman, you're more than that. You're priceless." Hindi mapigilan ni Tyrone na mapakagat sa kanyang labi habang inaalalang nangyari kagabi. Hindi niya mapigilan ang sarili na angkinin ng dalaga ng paulit-ulit. Umuwi si Sanya sa dorm at naisip niyang mabuti na lang at wala na ang kanyang mga kasama. Masaya siyang makakapag-isa at makakapag-isip-isip ng mas malinaw. Ngunit ramdam pa rin ang kaba sa dibdib. Pumunta siya agad sa banyo at nagsimulang maligo. Habang binabasa ang katawan, pinipilit niyang alisin ang lahat ng hindi magandang alaala ng nangyari kagabi. Ngunit hindi niya magawang magbura ng ganun-ganun lang. Iniiwasan niyang mag-isip ng malalim, pero hindi maiwasang gumuhit ang isang pighati sa kanyang puso. Matapos mabihis, kumuha siya ng cellphone at nag-send ng pera sa kanyang ina. Tumigil siya sandali at nilingon ang mga notification. Napansin ang isang mensahe mula sa kanyang ina. Pinindot niya ito. Tumawag naman ito agad. Pagkatapos ng ilang segundo, narinig niyang pumutok ang boses ng nanay niya mula sa kabilang linya. 15,000 lang? Kulang to, Sanya. Kulang na kulang dahil sa dami na rin ng utang natin. Napabuntong hininga si Sanya at iniwasan ng maluha. Ang sakit na nararamdaman mula sa boses ng nanay niya ay parang tumutusok sa kanyang dibdib. Huwag na lang sanang magtanong ang nanay niya. Kung alam lang ng nanay niya kung papaano niyang nakuhang perang yon, baka lalo pang magalit sa kanya. Gagawan ko na lang po ng paraan, sagot niya. Napilit ikinukubli ang lungkot sa tono ng boses. Abay, dapat lang. Ganyan ang gawin mo nang may silbi ka. Mabilis na tinapos ng kanyang nanay ang tawag na hindi na naman siya binibigyan ng pagkakataon na magsalita pa. Nang mamatay ang tawag, hindi na nakayanan ni Sanyang tumulo ang mga luha niya. Pwede ba niyang balikan ang mga bagay na ginawa niya at baguhin ang lahat? Hindi. Hindi na. Pilit niyang ipinagkibit ang balikat. Pinahid ang mga luha at pinilit bumangon. Hindi siya po pwedeng magpatalo ngayon. Papasok siya ngayon sa klase niya kaya naman lumabas na siya ng dorm at naglakad.
Ramdam pa rin niya ang sakit ng gitnang bahagi niya, kaya't hirap siyang lumakad. Hanggang sa mamilipit siya sa sakit. "Miss, okay ka lang ba?" Tanong ng babaeng nakasalubong niya. Namutla na si Sunny at napahawak sa kanyang puson. Hindi ako okay," tugon niya. "Naku, dinudugo ka." Doon lang naramdaman ni Sunny ang pagdaloy ng mainit na likido sa kanyang binti. "Buntis ka ba?" tanong ng babae. Mabilis na umiling si Sanya. "Hindi po, pero baka po araw na ng dalaw ko ngayon." Sinubukan niyang maglakad ulit pero nanlabong bigla ang kanyang paningin bago siya tuluyang mawala ng malay. "Tulong! Dalhin natin siya sa ospital!" sigaw ng babae. Dahil sa patuloy na pagkalunod ni Sanya sa dilim ng kanyang pagkawala ng malay, hindi niya namalayan ang mga kamay na tumulong sa kanya. Isang malambot na tinig ang narinig niya sa kanyang tenga na nagsisilbing gabay sa kanya sa gitna ng dilim. "Miss, please, magising ka na." Boses ng babaeng tumulong sa kanya. Naramdaman ni Sanya ang pag-alog sa kanyang katawan at bigla ang pagdampi ng malamig na hangin sa kanyang mukha. Nagsimulang bumalik sa kanya ang mga tunog at liwanag. Ang mga mata niya ay pilit na binuksan. Ngunit ang pananakit na nararamdaman niya sa katawan ay tila mas malupit kesa sa mga sakit na nararanasan niya noon. "Where am I?" bulong ni Sanya nang magkamalay na siya. "Nasa ospital ka," sagot ng babae na nakaupo sa tabi niya. "Nadala ka namin dito after kang mawala ng malay eh. Naku miss, medyo mabigat ang nangyari. You really should rest." "Thank you po," sagot ni Sanya na nahihirapang magbukas ng mga mata ng buo. Pwede bang tanungin ko kung ano bang nangyari sa akin?" Tinapik ng babae ang kanyang balikat at nagpakita ng isang ngiti na may pag-aalala. "Huwag kang mag-alala, dinudugo ka eh. Pero it looks like you're okay for now. Ang sakit mo sa tiyan, baka yun ang dahilan kung bakit ka nawala ng malay. Do you want to tell me what happened?" Tanong ng babae na may pag-aalalang tono. Sumakit ang ulo ni Sanya sa mga tanong at tila naguguluhan siya sa mga nangyari. Hindi pa rin niya matukoy kung anong eksaktong nangyari at kung papaano siya dinala dito sa ospital. Ngunit sa kabila ng kalituhan, nagdesisyon siyang magsabi ng totoo. Hindi ko po alam eh. May naramdaman lang po akong sakit. Tapos po bigla na lang akong nahulog. Siguro po dahil sa mga nangyari." Mahirap para sa kanya na tapusin ang mga salitang to. Ang takot na nararamdaman niya kanina ay bumalik muli. "Okay lang yan, miss," sagot ng babae. Hinawakan ng kanyang mga kamay upang magbigay ng konting kalmado. "May mga pagkakataon talaga na bigla tayong magkakakramps o kaya may mga hindi inaasahang nangyayari, pero magpapatingin tayo para malaman ng lahat." Nagpikit ng mata si Sanya. Pilit iisipin kung anong mga hakbang ang kailangang gawin. Hindi pa rin niya alam kung anong magiging epekto ng mga nangyari sa kanya. Ngunit ng sandaling yon, naisip niyang hindi siya pwedeng magpadalos-dalos sa desisyon. "Thank you po," sabi niya at bahagyang sumulyap sa babae. "Walang anuman," sagot ng babae. Ang mga matay may kababaan sa kanya. "Tulad ng sinabi ko, rest ka na lang muna ha?" Habang nakahiga si Sanya sa ospital, naisip niya ang mga nangyari, ang sakit na nararamdaman. Pumasok ang isang doktor at narinig niya ang pamilyar na boses. "Saan masakit?" "Doktor, masakit pong ibabang bahagi ng tiyan ko." Tumingala si Tyrone at nakita si Sanya. Tila nagulat din. Namula ito, pati ang mga tenga at ibinaba ang tingin sa hiya. Hindi nagpakita ng emosyon si Tyrone. "Saan?" Ibinaba ni Sanya ang ulot na uutal na sumagot. "Pabalik-balik po ang sakit eh. Masakit po kapag naglalakad at pati kapag nakaupo." "Humiga ka sa kama at hubarin ang iyong damit," utos ni Tyrone habang nagtatype sa computer. Napalunok si Sanya at dahan-dahang humiga sa kama. Ilang sandali lang, lumapit si Tyrone na may suot na guwantes.
Pinindot niya ang ilang bahagi ng tiyan nito. Masakit ba rito? Tanong niya. Mas mababa pa po ng konti. Sagot ni Sanya. Namumula. Nang mahanap ang eksaktong lugar ng sakit, bumitaw na si Tyrone. Nauunawaan niya na. Hindi ito sakit sa tiyan kung hindi pananakit ng matres. Nagpaliwanag si Tyrone. Magbibigay ako ng reseta 3 beses sa isang araw pagkatapos kumain at bawal ang pagtatalik sa loob ng 1 linggo. Namula si Sanya ngunit tumango. Inulit ang bilin at kinuha na ang reseta. Sa labas ng silid, bumalik siya at hinarap si Tyrone. Ang akala ko idadagdagan mo pang bayad sa akin, sabi niya. Tumingin si Tyrone. Magkano pang kailangan mo? Nag-alinlangan si Sanya, ngunit nang sabihin niyang halagang 50,000, agad itong nag-transfer. Laking gulat niya nang makitang halagang 100,000. Bakit hindi ka pa umaalis? Malamig na tanong ni Tyrone. Nagpasalamat si Sanya at dali-daling lumabas ng silid. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng pasilyo, halos nanginginig pa rin si Sanya habang binabalikan ng malamig na titig at tanong ni Tyrone. Ang mga hakbang niya'y mabilis, waring gustong takasan ng bigat ng tensyon sa silid, ngunit hindi niya inaasahan ang susunod na mangyayari. Sa biglang paghinto sa kanyang harapan, tumambad si Mark, isang estudyanteng kilala sa kanilang eskwelahan, hindi lamang sa kayamanan, kung hindi pati na rin sa pagiging tsismoso. Sanya, totoo ba? Isa ka ng bayarang babae ngayon? Tanong nito nang walang pakundangan, bakas ang panunaya sa kanyang tono. Nag-init ang ulo ni Sanya, halos hindi siya makapaniwala sa narinig. Ano? Mariin niyang sigaw. Nanlalaki ang mga mata at nanlalamig ang pakiramdam. Hindi yan totoo. Sino nagsabi niyan? Isang pilit na ngiti ang gumuhit sa labi ni Mark. Marami nang nag-uusap-usap tungkol sa'yo. Baka naman gusto mo nang aminin. Hindi napigilan ni Sanya ang galit na bumalot sa kanyang dibdib. Kung ako sa'yo, Mark, alamin mo muna ang totoo bago ka manira ng ibang tao. Wala kang karapatang husgahan ako. Mariing sagot niya. Pilit pinipigilan ng pagtulo ng luha. Mabilis niyang iniwasan si Mark pero hinawakan siya nito sa braso. I heard you, Sanya. Ako mismong nakarinig sa'yo. So tell me, magkano ba ang isang gabi mo? Ha? Hindi maiwasan ni Sanya na sampalin si Mark. Nag-echo sa pasilyo ang malakas na tunog ng sampal na ibinigay ni Sanya kay Mark. Napalingon ang ilang estudyanteng nasa malapit at ang kanilang mga mata ay nagtatanong. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan sa akin, Mark. Mariing sabi ni Sanya. Ang mga matay nangingilid sa luha, ngunit ang boses ay puno ng tapang. Hinaplos ni Mark ang kanyang pisngi. Nagulat ngunit tila hindi nasaktan. Sa halip, tumingin siya kay Sanya na may halong pang-aasar at bahid ng galit. Wow, so violent, huh? Guilt ba yan o defensive lang talaga? Hindi kita sasagutin, Mark, dahil hindi ako kasing babaw mo. Tugon ni Sanya. Tumigil siya sa paghinga saglit upang kalmahin ang sarili. Ngunit ang dibdib niya nanatiling puno ng galit. Kung may respeto ka man sa sarili mo, tigilan mo ng paninira sa akin. At kung marinig ko ulit na sinisiraan mo ko, hindi lang sampal ang aabutin mo. Nakangisi si Mark habang unti-unting dumarami ang nanonood sa kanilang komprontasyon. I'm just telling you, Sanya, hindi na maganda ang imahe mo rito sa school. Isang maliit na chismis. Kaya mo bang linisin? Kahit na anong sabihin mo, alam na ng tao kung sino ka. Chismis nga, Mark. It means hindi totoo. Napalunok si Sanya. Pilit na itinatago ang takot sa lumuluwang na sitwasyon. Tumingin siya sa paligid. Napansin ang mapanghusgang titig ng ilang estudyante. Mas lalo lang siyang nasaktan. At hindi ko kailangang magpaliwanag sa'yo o sa kahit na sino. Tandaan mo yan. Remember, Sanya, once nawasak ang pangalan mo, mahirap nang buuin ulit yun. Magsasalita pa sana si Sanya,
Pero lumabas si Tyrone mula sa opisina nito. "What's happening here?" Tanong ni Tyrone. Wala po. May tinatanong lang ako sa kaklase ko. Sabay kamot ni Mark sa batok niya. Tumalikod si Sanya at naglakad palayo. Iniwasang muling hawakan si Mark. Ngunit bago pa siya tuluyang makalayo, tumawag muli si Mark. Mas malakas at mas mapanubok ang boses. Hindi na lumingon si Sanya. Sa bawat hakbang palayo, ramdam niya ang bigat ng mga mata ng tao sa kanya. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang dapat siyang tumindig sa kabila ng tsismis at paninirang ibinabato sa kanya. Sa likod ng lahat, isang pangalan ang hindi niya maiwasang maisip. Tyrone. Siya kaya ang dahilan ng lahat ng ito? Samantala, pag-alis ni Sanya ay pinagalitan ni Tyrone si Mark. "Ikaw ha? Baka puro kakalokohan at pambubuli." Sambit ni Tyrone sa pamangkin niya. "Isusumbong kita sa daddy mo." "Dito naman, wala naman akong ginagawang mali eh. Tinanong ko lang talaga yung kaklase ko na yun. Promise." Depensa ni Mark. Pagkatapos ng sagot ni Mark, tumingin si Tyrone sa pamangkin niya ng may seryosong ekspresyon. Hindi niya magawang basta-bastang paniwalaan ang sinabi nito. "Mark," mariing sambit ni Tyrone. "Alam mo bang hindi lahat ng tanong walang masamang dating? Baka hindi mo napapansin pero nasasaktan mo na palang kaklase mo." Biglang napaisip si Mark at bahagyang nag-alangan. "Pero tito, wala talaga akong intensyon na manakit. Nagbibiruan lang kami ng mga kaibigan ko." "At sigurado ka bang lahat ng tao sa paligid mo sumasabay sa biro mo?" Tanong ni Tyrone. Tumitig sa kanya ng may otoridad. "Hindi dahil nagbibiruan kayo hindi na nasasaktan ng iba." Napatigil si Mark. Sa pagkakataong yon, naalala niyang reaksyon ng kaklase niyang si Sanya. Ang tahimik nitong pagyukot pag-iwas matapos siyang tanungin ng may halong panunuya tungkol sa narinig niya ay biglang kumirot ang kanyang konsensya. "Siguro nga po tito." Mahina niyang sagot. Hindi ko napansin napahiya na pala siya." Tumingin si Tyrone. Bahagyang lumambot ang boses. "Mahalaga na matuturuan mo kung papaano mag-isip muna bago magsalita, Mark. Kung ikaw ang nasa sitwasyon niya, di ka ba masasaktan?" "Masasaktan po siguro ako." Pag-amin ni Mark habang nakayuko. "Sorry po tito, hihingi po ako ng tawad kay Sanya bukas." Napangiti si Tyrone at marahang tinapik ang balikat ng pamangkin. "Ayos yan. Basta tandaan mo Mark, hindi masamang magkamali. Basta't handa kang itama ang pagkakamali mo." Ngumiti si Mark. Bahagyang gumaan ang loob niya. "Opo tito, salamat po." Pero taliwas lahat ng sinabi ni Mark sa isip niya. Hindi siya hihingi ng sorry. Pag-uwi ni Sanya sa dorm, ay naroroon si Aliana, ang isa sa mga ka-dormmate niya. "Sanya, di ba naghahanap ka ng sideline? Next week may event sa bar na pinapasukan ko. Waitress ako doon. Baka gusto mong sumamat mag-sideline bilang waitress." Tanong nito. "O sige ba, sasama ako." Excited na sambit ni Sanya dahil extra income din yon para sa kanya. Makalipas ang 1 linggo ay nasa bar na siya. At bitbit ni Sanya ang apron na tray na pinahiram ni Aliana. Napuno siya ng halo-halong emosyon. Bagong karanasan to para sa kanya ngunit determinado siyang gawin ang trabaho ng maayos. Habang abala siya sa pagtatrabaho, napansin niyang may grupo ng kabataan sa isang mesa. Laking gulat niya nang makita si Mark kasama ang kanyang mga kaibigan. Agad siyang binungaran nito ng isang pamilyar na panunuyang tingin. Well, ikaw palang bagong waitress dito?" Ani ni Mark na may mapang-asar na tono. Napakagatlabi si Sanya pero nagpigil ng emosyon. Lumapit siya ng maayos dalang tray. "Good evening po. Ano pong order nila?" Sagot niya ng propesyonal, pilit na pinipigilan ng iritasyon. Tila hindi napigilan ni Mark ang pang-aasar. "Akala ko ba achiever ka? Anong ginagawa mo rito? Hindi ka ba nahihiya na waitress ka lang?" Saglit na tahimik si Sanya. Ramdam niya ang bigat ng mga mata ng grupo ni Mark.
Ngunit pinili niyang huminga ng malalim bago sumagot. Mark, hindi nakakahiyang magtrabaho ng marangal. Kung ikaw masaya kang ginagastos ang kwarta ng magulang mo, ako mas masaya kung kumikita gamit ang sariling sikap ko. Biglang natahimik ang mesa. Hindi inaasahan ni Mark ang sagot na iyon. Napansin ni Sunny ang bahagyang pamumula ng mukha ng binata. Well, nauutal na sabi ni Mark. Hindi ko naman sinasadyang i-offend ka. Ngumiti si Sanya, ngunit may diin din ang mga salita niya. Okay lang Mark, sana lang bago ka manghusga ng iba. Tanungin mo naman muna kung bakit nila ginagawa yung mga bagay. Baka sakaling may matutunan ka rin. Hindi na sumagot si Mark. Tahimik na nag-order ang grupo at nagpatuloy si Sanya sa trabaho. Sa kabila ng panunukso ni Mark, napatunayan niya sa sarili na may dangal sa bawat paghihirap at pagbangon. Nagulat si Sanya nang maramdaman ang biglaang paghawak ni Mark sa kanyang braso. Tumigil siya sa paglalakad at pilit na kumalma kahit naramdam niya ang kabat galit sa dibdib niya. Ang bulong ni Mark sa kanyang tengay agad na nagpainit sa kanyang ulo. Magkano bang sahod mo rito? Dodoblihin ko. Basta, sa akin ka mamayang gabi. Sabi ni Mark na may halong yabang at panunuya. Huminga ng malalim si Sanya at marahan niyang inalis ang kamay ni Mark mula sa kanyang braso. Tumingin siya sa kanya ng diretso sa mata, hindi nagpapakita ng takot. Mark, hindi lahat ng bagay kayang bilhin ng pera mo. Mahinahon ngunit matigas ang boses ni Sanya. At kung iniisip mo na kaya mo akong bastusin dahil lang sa trabaho ko, nagkakamali ka. Hindi dito nabibili ang respeto ko sa sarili. Bahagyang natigilan si Mark. Tila hindi niya inaasahan ang sagot sa kanya ni Sanya. Sa unang pagkakataon, nagmukha siyang guilty at walang masabi. Tandaan mo to, Mark. Dagdag ni Sanya. Ang boses niya ay puno ng determinasyon. Hindi ko kailangang ibaba ang sarili ko para lang sa pansarili mong kasiyahan. At kung hindi mo kayang respetuhin ang ibang tao, baka oras na para matutunan mo kung paano. Hindi na siya naghintay pa ng sagot. Naglakad si Sanya palayo, patungo sa VIP room, bitbit ang tray at ang dignidad na hindi niya hahayaang kahit sinong makuha mula sa kanya. Naiwan si Mark, nakatayo sa hallway, tulala at tila nag-iisip ng malalim sa sinabi ng dalaga. Sa gabing yon, muling napatunayan ni Sanya na ang totoong lakas ay hindi lamang nakikita sa labas, kung hindi sa kakayahang ipaglaban ng sarili nang hindi nawawala ang respeto sa sariling pagkatao. Nagtungo si Sanya sa comfort room at hindi niya napigilang hindi umiyak. Habang lumuluha si Sanya sa loob ng comfort room, pilit niyang pinipigilan ng hikbi. Ngunit hindi niya napigilan ang bigat ng nararamdaman. Naguguluhan siya, nasaktan at napahiya sa nangyari. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, bigla niyang narinig ang isang pamilyar na boses mula sa likod niya. Sino naman ang nagpaiyak sa iyo ng ganyan? Tanong ni Tyrone habang marahang isinarang pinto ng comfort room. Nakaupo si Sanya sa gilid ng lababo. At nang makita niya si Tyrone, tila bumaha ang mga luhang matagal niya nang pinipigilan. Tyrone! Humihikbi si Sanya, pilit pinupunasan ng mga mata. Agad na lumapit si Tyrone at umupo sa tabi niya. Ano bang nangyari, Sanya? May gumawa ba ng masama sa'yo? Tanong niya. Ang tono ng boses ay may halong pag-aalala at galit. Nagsimulang maglahad sa kanya nang nangyari si Sanya. Si Mark, kapal talaga ng mukha niya. Binastos niya ako. Akala niya kayang bilhin ang respeto ko gamit ang pera niya. Hindi ko na alam kung bakit paulit-ulit niya ba akong pinapahiya. Napakuyom ng kamao si Tyrone. Si Mark? Talaga bang ginawa niya yun? Hayaan mo, kakausapin ko siya. Hindi siya pwedeng ganyan, lalo na sa'yo. Pero agad na umiling si Sanya. Wag na Tyrone. Ayoko nang palakihin pa. Alam ko namang hindi siya titigil pero kaya ko. Di ko hahayaang sirain niyang pagkatao ko. Siguro nagkakamali siya dahil hindi niya alam kung paano ang tamang pakikitungo sa tao.
Tinitigan ni Tyrone si Sanya, puno ng paghanga. Alam mo Sanya, isa yan sa mga bagay na hinahangaan ko sa'yo. Kahit sobrang hirap, pilit mo pa rin iniintindi ang ibang tao. Pero tandaan mo, hindi masamang magtanggol ng sarili, lalo na kung nasa tama ka. Ngumiti si Sanya, kahit na may luha pa sa kanyang mga mata. Salamat po. Tumayo si Tyrone at iniabot ang panyo niya kay Sanya. Oh, punasan mo na yung luha mo. Lumabas ka ng taas noo. Di mo kailangang ikahiyang kahit na ano. Ikaw ang may hawak ng sarili mong respeto. Tinanggap ni Sanya ang panyo at pinunasan ng kanyang mukha. Ang pamumugto ng kanyang mga mata ay unti-unti nang humupa. Habang ginagawa niya ito, umiti si Tyrone at tumango ng may malasakit. Come with me. Huwag mo nang tapusin ang shift mo ngayong gabi. Magpahinga ka na lang. Babayaran ko na lang ang araw mo rito. Sabi ni Tyrone, ang boses niya ay puno ng kabaitan. Natigilan si Sanya at nagdadalawang isip. Talaga po? Pero ayoko pong maging abala o magmukhang umaasa. Marahang umiling si Tyrone. Hindi ito tungkol sa pagiging abala o umaasa, Sanya. Minsan kailangan mong unahin ang sarili mong kapakanan. Kitang-kita kung pagod ka na. At hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo sa isang sitwasyon na hindi maganda para sa'yo. Napatingin si Sanya kay Tyrone. Tila nakahanap ng konting lakas mula sa mga salita nito. Pero paano si Aliana? Baka isipin niyang iniwan ko siya sa trabaho. Huwag kang mag-alala sa kaklase mo. Ako nang magpapaliwanag sa kanya. Ang mahalaga ngayon ay makapagpahinga ka. Sagot ni Tyrone na may katiyakan sa boses. Napabuntong hininga si Tanya at unti-unting tumango. Salamat po. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayong gabi kung wala ka. Ngumiti si Tyrone at itinuro ang daan palabas. Alika na. Hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. Minsan okay lang na humingi ng tulong. Habang naglalakad silang palabas ng bar, naramdaman ni Sanya ang bahagyang paggaan ng kanyang dibdib. Bagamat hindi pa lubos sa nawawalang bigat ng nangyari, alam niyang may taong handang tumulong at magpakita ng malasakit sa kanya. At sa gabing yun, nagpasya siyang maging mas matatag, hindi lang para sa sarili, kundi para sa lahat ng mga bagay na pinaniniwalaan niya. Kinabukasan, masayang naghanda si Tyrone ng agahan. Simpleng bacon, itlog at garlic rice ang inihain niya sa maliit na mesa ng kanyang condo unit. Nang magising si Sanya, nagulat ito sa bango ng pagkain. Good morning, bati ni Tyrone habang inaayos sa mga plato. Breakfast is ready. Kumain ka muna bago bumalik sa dorm. Ngumiti si Sanya, medyo nahihiya pa rin. Good morning po. Salamat po talaga sa lahat ng ginawa niyo kagabi ah. Don't mention it, sagot ni Tyrone. Tumango ito at inabutan siya ng kape. You needed a rest and I'm glad I could help. Habang kumakain sila, napuno ng tahimik na ginhawa ang paligid. Ngunit sa gitna ng pagkain, tumigil si Tyrone. Tinitigan si Sanya ng seryoso. Can you be my girlfriend? Biglang tanong ni Tyrone. Ang boses niya puno ng tapang ngunit may halong lambing. Nagulat si Sanya at sa sobrang gulat ay nabulunan siya sa kinakain. Agad na tumayo si Tyrone at binigyan siya ng tubig. Sanya, okay ka lang? Tanong nito, puno ng pag-aalala. Nang makabawi si Sanya, huminga siya ng malalim at tumingin kay Tyrone. Tyrone, seryoso po ba kayo? Yes, sagot ni Tyrone. Walang pag-aalinlangan. I like you, Sanya. You're strong, independent, and kind. I want to take care of you. I'll give you everything you need, just for you to stay with me. Saglit na tumahimik si Sanya. Tinitimbang ang nararamdaman at ang bigat ng sinabi ni Tyrone. Tyrone, I'm flattered pero... Tumigil siya. Nag-isip ng mabuti bago nagsalita ulit. Hindi ko po alam kung kaya kong tanggapin ang offer na yon. Hindi ko po gustong maging dependent sa kahit na sino. Kahit sa inyo. Napatingin si Tyrone. Halatang nagulat ngunit pinilit ngumiti. I understand.
Pero hindi ito tungkol sa pera o sa pagiging dependent. Gusto ko lang maging bahagi ng buhay mo, Sanya. Napabuntong hininga si Sanya, ngunit ngumiti siya ng may pasasalamat. Tyrone, ang bait-bait niyo sa akin at hindi ko po makakalimutan yun. Pero sana, bigyan niyo ako ng panahon na mag-isip. Ayoko pong madaliin. Tumango si Tyrone. Tanggap ang sagot ng dalaga. Fair enough. Maghihintay ako, Sanya. Take your time. Nagpatuloy sila sa pagkain. Ngunit ngayon may bahagyang tensyon sa pagitan nila. Alam nilang pareho ang usapang yun ay simula pa lamang ng mas malalim na kwento sa pagitan nila. Nang ihatid ni Tyrone si Sanya sa school, ay nakita sila ni Mark. Napangisi ito mula sa malayo. Mukhang tito ko pang inaakit ni Sanya. Ipinagkalat ni Mark ang tungkol sa nakita niya. Kaya't ipinatawag si Sanya sa dean's office dahil sa nakakahiyang eskandalo. Naguluhan si Sanya. Nang araw din na yun ay nakatanggap siya ng tawag mula sa dean's office. Hindi niya maintindihan kung bakit siya ipinatawag. Ngunit ramdam niya ang tensyon sa paligid habang naglalakad patungo sa opisina. Sa pagpasok niya, nakita niya ang seryosong ekspresyon ng dean. Sanya, umupo ka. Sabi ng dean, tumuturo sa upuan sa harap ng lamesa. Sa tabi nito, naroroon si Mark na may mapanuksong ngiti sa labi. May natanggap akong reklamo tungkol sa isang eskandalo. Paninimula ng dean. Ayon sa kwento ay nakita ka raw ng ibang estudyante na kasamang isang nakatatandang lalaki. Ang tito ni Mark. At mukhang hindi naaayon ang inyong kilos. Anong masasabi mo tungkol dito? Nanlamig si Sanya sa narinig. Alam niyang gawa-gawa lang ito ni Mark. Ngunit kailangan niyang manatiling kalmado. Tumayo siya ng diretsyo. Itinuwid ang sarili at tinitigan ng dean ng may respeto. Ma'am, paninimula niya. Hindi po totoo ang sinasabi nila. Si Tyrone po ay tumulong lang sa akin kagabi dahil nagkaroon ako ng problema sa trabaho. Wala naman pong masama o hindi naaayon sa ginawa namin. At kung ano man ang ikinakalat ni Mark, malinaw na ito'y paninira lamang. Napakunot-nuwang din na tumingin kay Mark. Mark, ikaw bang nagdala ng usaping to sa school? Ma'am, sagot ni Mark, kunwaring inosente. Sinabi ko lang naman pong nakita ko. Ang tito ko at si Sanya, magkasama sa kondo niya. Syempre nakakagulat yun para sa ibang estudyante, hindi ba? Biglang huminga ng malalim si Sanya, ngunit hindi niya mapigilan ng magtanong. Mark, bakit mo to ginagawa? Wala naman akong ginawang masama sa'yo. Kung may problema ka sa akin, harapin mo ako ng direkta. Hindi yung sisiraan mo ko sa ibang tao. Nagulat ang dean sa lakas ng loob ni Sanya. Mark, sa tingin mo ba tamang kinakalat mo? May ebidensya ka ba na nagpapatunay na may ginawang mali si Sanya? Hindi nakasagot si Mark. Bigla siyang napayuko. Wala po, ma'am. Sinabi ko lang po yung nakita ko. Tumayo ang dean na tumingin kay Mark ng may seryosong ekspresyon. Ang paninira ng reputasyon ng kapwa hindi kailanman katanggap-tanggap, lalo na sa ating institusyon. Magkakaroon ka ng disciplinary action para dito, Mark. At ikaw, Sanya? Lumingon to sa kanya. Patawad kung nadamay ka sa ganitong issue. Makakaasa kang lilinisin namin ang iyong pangalan. Napabuntong hininga si Sanya. Ramdam ang bahagyang ginhawa. Maraming salamat po, ma'am. Sana rin po ay matapos na ito. Habang palabas si Sanya ng opisina, nasalubong niya si Tyrone sa labas. Okay ka lang? Tanong nito. Halatang nag-aalala. Ngumiti si Sanya kahit na bahagyang nanghina. Okay lang po. Basta't hindi ko hahayaang sirain ni Mark ang dignidad ko. Napangiti si Tyrone, puno ng paghanga. Tama yan. Nasa likod mo lang ako, Sanya, kung kailangan mo ng tulong. At ako na rin ang bahala sa mukong na yun. Huwag mo na siyang pagalitan. Kasi lalo niya lang akong pag-iinitan. No, he needs to stop. Wala akong pake kung nagseselo siya dahil kinakausap mo ko. Nung sinabi kong gusto kitang maging girlfriend, seryoso ako. Dahil ayoko nang makita ka pang nahihirapan o mapunta sa iba. Natahimik si Sanya.
Hindi niya alam ang ire-react niya. Nakaramdam siya ng kilig. At the same time, masarap pala sa pakiramdam na may tao kang makakaramay at poprotekta sa'yo. And, sorry nga pala kasi pinaimbestigahan kita. Your parents are good naman na. They're just addicted on gambling. Napakunot ng noo si Sanya. Ha? Anong sugal? Yes, Sanya. Yung perang ipinadala mo sa kanila, isinugal lang nila yun. Your father is cured. Hindi lang nila sinasabi sa'yo. Nanlanta bigla si Sanya at niyakap siya ni Tyrone. But I'm thankful for them. Dahil sa ginawa nila, nakilala kita. Simula ngayon ako nang magpapaaral sa'yo. And after you graduate, gusto kong pakasalan ka. Natahimik si Sanya. Hindi makapaniwala sa mga narinig. Ang mga salitang sinabi ni Tyrone ay tumagos sa kanyang puso. Nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na kilig. Ngunit kasabay nito ay ang takot na baka hindi siya handa para sa ganitong uri ng responsibilidad at pagmamahal. Tyrone, mahinahon niyang simula. Hindi ko po alam kung anong sasabihin ko eh. Ang dami ko pong iniisip at hindi ko pa po sigurado kung paano kong tatanggapin ang lahat ng to. Si Tyrone na nakamasid sa kanya, ngumiti at hinaplos ang kanyang buhok. Sanya, hindi kita minamadali. I just want you to know na nandito ako para sa'yo. Ano man ang mangyari, I want to be the one to support you. Hindi lang sa school, kung hindi sa buhay mo. Tahimik na umupo si Sanya. Iniisip ang mga pahayag ni Tyrone. Hindi niya inaasahan ang lahat ng to. Isang bahagi sa kanya nagsasabing magtiwala. Ngunit may isang bahagi rin na nagdadalawang isip. Paano kung hindi siya makapagbigay ng parehong pagmamahal na ibinibigay ni Tyrone sa kanya? Pero, Tyrone, nagsimula si Sanya. Tumingin kay Tyrone ng diretsyo sa mata. Bakit ako? Ang dami mong pwedeng piliin. Mas maganda. Mas maayos ang buhay. Bakit ako pa? Tyrone's expression softened. Sanya, hindi ko kailangan ng kung ano-anong material na bagay o status sa buhay. Ang kailangan ko lang ay ikaw. Hindi kita tinutulungan para magkautang na loob ka. Hindi kita pinapansin para lang sa mga pag-asa o pangarap. Gusto ko lang magbigay ng kaligayahan sa'yo. At kung magkasama tayo, mas magiging magaan ang lahat. Makalipas ang 2 taon, natapos rin ni Sanya ang kanyang kurso sa tulong ni Tyrone. Sa kabila ng mga pagsubok, nahanap ni Sanya ang lakas at tapang upang magpatuloy. At nahanap din niya ang pagmamahal at suporta ni Tyrone na naging katuwang niya sa bawat hakbang ng kanyang buhay. Sa araw ng kanyang graduation, habang ang lahat ay nagsisilbi ng kanilang mga diploma, hindi na napigilan ni Sanya ang magdamdam ng kagalakan. At nang matapos ang seremonyas, dumiretso siya sa simbahan, sa tabi ni Tyrone. I can't believe it's happening, sabi ni Sanya habang naglalakad sila patungo sa simbahan. Tyrone, natapos ko na talaga. Ngumiti si Tyrone at hinawakan ang kamay ni Sanya. Hindi ko kayang ipaliwanag kung gaano akong kasaya para sa iyo, Sanya. Hindi lang para sa diploma, kundi dahil nahanap kong isang taong tulad mo. Tyrone, si Sanya na medyo kinakabahan ay tumingin sa kanya. Ang mga matay puno ng pag-asa. Is this really happening? Will you really marry me? Tyrone stopped for a moment, facing her with a serious expression. Of course. I promised you, didn't I? No matter what, I'm here for you. I'll support you. I love you, and I'll be by your side forever. I'm not just marrying you for today. I'm marrying you for all the days to come. Ngumiti si Sanya at pinigilan ng mga luhang nais pumatak mula sa kanyang mata. I never imagined that it would feel like this kind of happiness. You've made everything so much better, Tyrone. I thought I was just going to graduate, but now I'm going to marry you too. Tyrone cupped her face gently. Sanya, you're more than enough. You've always been enough. And from now on,
We're in this together. Forever. Nang dumating sila sa simbahan, ang mga tao sa paligid ay malugod na sumalubong sa kanila. Hindi na mapigilan ni Sanya ang makaramdam ng labis na saya at kaba. Ang simbahan ay puno ng mga bulaklak at ang mga ilaw ay dumadaloy ng malumanay, nagiging saksi sa bagong yugto ng buhay nila. Naglakad silang magkasama patungo sa altar at habang hawak ni Tyrone ang kanyang kamay, naramdaman ni Sanya na ang lahat ng paghihirap at sakripisyo ay nagbunga ng pinakamagandang araw sa kanyang buhay. Do you take Sanya to be your lawfully wedded wife? Tanong ng pare. Si Tyrone na may matamis na ngiti, tumingin kay Sanya. I do. At pagkatapos ay tinignan si Sanya ng pare. And do you take Tyrone to be your lawfully wedded husband? Si Sanya, na ang puso ay kumakabog ng mabilis ay tumingin kay Tyrone at nagbigay ng maligayang ngiti. I do. Sa mga salitang yon, nagsimula na ang isang bagong kabanata sa kanilang buhay at ang bawat sandali ng kanilang pagsasama ay magsisilbing patunay ng pagmamahal na hindi matitinag ng kahit na anong pagsubok. Wakas.